Ama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay mailigaya, pagkat walang ugnayan ka. At lagi ko sa hawak puso ko, nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko. Kapag puso ko nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko. Nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko. Nauuhaw ang puso ko, nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko. Napakabuti mong Diyos. Dapat lamang na ikaw ay tumanggap ng aming papuri at pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na lagi mong pinagkakalob sa amin sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga na malaya kaming sambahin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa napakalaking pribilehiyong ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo nagbubula ang lahat ng bagay. Ikaw lamang ang pinagmumulan higit ng aming buhay at kalakasan, Panginoon. Kaya sa mga oras mong ito, gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Ihanda mo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng iyong mabuting balitang nagbibigay ng buhay, kalakasan, kagalingan sa aming Panginoon. Ama, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang simula ng iyong gawain hanggang sa matapos, Panginoon, na tunay nga na ikaw ang kikilos sa 100% tagumpay ang hapong ito, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah. Ayan, makakaupo na po ang mga anak ng Diyos.
Sister Emma. Purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos. Ayan. Sa kabila ng napakagandang panahon, andito pa rin ang mga anak ng Diyos na nakipagtipan, nakipag-covenant sa ating Diyos na kung anuman ang mangyari, patuloy tayong maglilingkod at patuloy tayong sasamba sa ating nag-iisang Diyos. Amen po? Kaya inaniyahan ko po ang ilan sa ating mga kapatid na ibahagi ang mga pagpapalang tunay nga na pinagkakaloob sa atin ni Yahweh El Shaddai. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Sinong nais mag-share? Sister Marie, purihin ang Panginoon. Glory to God. Magandang hapon po sa inyo lahat, brothers and sisters. I-share ko lang po yung pagpasok ko dito sa Asia. Punong-puno po ako ng Holy Spirit. Grabe talaga ang binibigay ni Jesus sa aking pamilya at sa aking puso bilang mag-isang magulang. Ang pinapasalamat ko sa Diyos. Ngayon, humihiwalay na ako sa anak kong panganay dahil nag-iisa yung anak ko dito sa Pilipinas. So naisip ko, para maging responsable silang pamilya, hihiwalay ako. Pero sa kabutihan, parehas namin kabutihan, para sila ay maging responsable na mag-build up ng kanilang own family. So, sa pagpanalangin ko, sana wag magagalit yung anak ko sa akin. Sana hindi siya magtatanto. But when I speak to him, grabe yung ano ng anak ko. Mama, it's all yours decision. Sabi niya. Ngayon, talagang ano si Lord. Tapos sabi ko, anak, wala akong gagawin na natin. Because I provided everything to them sa bahay. So, walang kami ako. So, sarili ko lang ang ating pananampalataya. Pag umiwalay ko sa inyo, andyan pa rin ang pagmamahal ko sa inyo. Salamat. Yun lang po. Napakaluwag ng kalooban ko. Yung parang may peace of mind na ako ngayon na umiwalay sa kanila. Parang na maging independent namin. So, parang ang sarap. Praise God. Tunay nga na yun naman po talaga yung tama na naayon sa banal na kasulatan. Pero parang baliktad. Dapat yung anak ang humihiwalay. Hindi ba? Salamat sa Panginoon. Sino pa po? Sister Ann? Glory to God. Sister Ann, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano naman po, kasi araw-araw naman nararamdaman ko naman yung blessing ni Lord, ni Jesus. Kasi, di ba, sa lahat naman ng ginagawa, marami mga pagsubok, pero ngayon natututunan ko ng ma-convert siya into positive. Dati, pag may mga nangyayari, talagang takot na takot ako. Ngayon, pag may nangyari, naisip ko, ay, buti Lord, nangyari na ngayon. Kasi, kaysa mangyari siya sa panahon na talagang, kasi, bawa, umalis ka, kaalis ka, tapos biglang hindi pa nangyari yun. Tsaka, di ba, may mga bagay na ngayon, naiisip ko, sabi ko, talagang naramdaman ko na talagang ginagabayan niya ako araw-araw na sa lahat ng mga desisyon, di ba, hinihingi ko na yung opinion niya. Dati kasi, pagka parang feeling ko, ay, madali yan, kaya ko yan. Ngayon, talagang sabi ko, hindi ko kaya pag wala siya. Thank you! Tunay na
Kapag wala ang Panginoon, hindi po talaga po natin kaya ang mga bagay na kailangan nating gawin. Kailangan laging kasama natin ang Panginoon. Amen po? Amen. Glory to God. At nais ko rin po magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa araw-araw po na ginagawa ng Diyos, sapagkat tunay nga na hindi maiwasan mag-isip sa mga bagay na, alam niyo, panghirap talaga pag walang source of income. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang bahala sa amin, ha. Hindi naman po nagkukulang ang Diyos sapagkat araw-araw may dumarating. Ganyan, may nagbibigay ng ulam. May mga nag-o-order paminsan-minsan. So sabi ko, Lord, katulad ng ginawa mo noon sa akin na hindi ko naman hiniling yung trabaho, ipinagkaloob mo. Ngayon, na-end of contract na ako, alam ko may maganda kang plano para sa amin. Kaya pinakahawakan ko yung pangako ng Diyos. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa pagkakataon po ito, tayo po ay tumayo na. At muli po natin ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. At ang gagamitin po sa hapong ito, ang ating minamahal na kapatid, Elder Disciple, Brother Rex America. In the Philippines. Messiah, oh, to me, now you
We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. I praise you, dear Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at tinuluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan at sa lahat ng patuloy mong ginagawa sa aming buhay. Diyos, dalangin namin sa hapong ito, kumilos ka po ng may kalakasan. Lahat po ng aming mga kahilingan ay tumunin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng may sakit, may karamdaman, nawa po'y sila'y mga sigaling. Iyo po, Panginoong Diyos, na nasundan ng himalatan at kababalaghan ang mensaheng ating pagsasalunan. At nawa po ito'y maunawaan namin. Tumingo sa aming puso, maghatid ng kaliwanagan, pag-asa at kasaganaan. Gamitin mo ang likod mo, mightily, boldly, powerfully, Lord. Kasama ang iyong mga awit at punuin ang kamalatian ng lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, purihin natin ang Panginoon.
my heart. Purihin siya. Mahalaga yun. It's an invitation to take over the Holy Spirit in our lives. Napakahalaga niyan sa araw-araw. Kasi may mga taong oo nga tinanggap yung Holy Spirit pero hindi nag-move sa kanila. Because they don't let to move the Holy Spirit in their lives. Hindi nila pinapahintulutan na kumilos yung Espiritu Santo. Kaya ang laging nasusunod yung sarili nila, yung gusto nila, yung buhay nila, ay ang buhay natin ay si Jesus. Diba? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Jesus is our life. Kaya po dapat yung Holy Spirit ang gumagabay, pumapatnubay, nagtuturo, lahat ng ating gagawin. Wala akong kausap. The Gospel is taken from Mark chapter 7, the Sunday Gospel, Mark chapter 7 verses 31 to 37. Dito ang sinasabi ng banal na aklat. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, ipata, na ang ibig sabihin, mabuksan. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamalita. Buong paghangang sinasabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga pipi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin at palakpakan sa iyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat ng sumagot answered prayer. Okay, pwede na po tayo maupo sa napakagandang presensya ng ating Panginoon. Mamaya gagawin natin yung duduraan ko yung aking daliri at ipapahid ko sa inyong mga dila. Papayag ba kayo? Ginawa ni Jesus, pero di ko gagawin yun sa inyo. Okay? So, magandang gabi po. Magandang hapon po. Ayan, okay? Nakita po natin dito yung ministry ni Christ about the healing ministry. Kasi ang mission ni Christ, first is to proclaim the good news to the poor. Ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng mga dukha. Pag sinabing dukha, hindi ibig sabihin na yung talagang squatter o anuman, kundi yung poor in the spirit. Pag sinabing poor in the spirit, mga taong makasanlibutan. Mga taong walang pagpapahalaga sa Diyos. Kaya po, mahalaga po, yung tayo ay masagana at mayaman sa Espiritu ng Diyos. Amen. Kasi yung sabi doon sa Beatitude, blessed are the poor in spirit. Ibig sabihin, sila po ay hindi makasanlibutan.
The people that are not conforming to the pattern of this world. Sabi ng Romans 12 verse 2, di ba? Do not conform any longer to the pattern of this world. Kaya pag hindi ka sumasang-ayon sa mundo, sa makasanlibutang alok, you are blessed because you are poor in the spirit of the world. Amen. Ibig sabihin, poor in the spirit of the world, poor in the spirit, yung pong is doon, ay small s, yung espiritu ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi ka doon sumasang-ayon. Kaya mapalad ka. Ibig sabihin, mayaman ka at masagana sa espiritu ng Diyos. Amen. Ating pag-uusapan ngayon ay how God will set the physical world free. How God will set the physical world free. Yung paglaya ng tao sa lahat ng umaalipin sa kanila. Physical world free. Gusto niyong lumaya? Lumaya sa utang, lumaya sa sakit at karamdaman, lumaya sa homosexuality, lesbianism, evil spirit. Gusto niyong lumaya? Sa ganon? Mayroon ba namang nag-message sa akin? At ang dating ay nagpapakaunseling, pero lalaki po yun. Pero kung titingnan mo, lalaki. Pero iba yung kanyang sinasabi. In other words, siya po ay alipin ng spirit of homosexuality. Pero yung pagka-homosexual niya, yung kung tinatawag na bisexual. Yung may asawa, pero umiibig sa kapwa lalaki. Ang tawag ko dun ay bisexual. Dual. Ha? Di ba yung LGBTQ? Ha? Lesbian? Bisexual? Lesbian, gay? Tapos bisexual? LGBT? Transgender? Ha? LGBTQ. Ang tawag yung ibig sabihin ng hindi mo pa malaman, nag-iisip ka pa, hindi mo pa alam kung ano ka. Serena ba? O Sukoy? Ha? Alam niyo po, mga kapatid, hindi po ang tao ang pumipili ng gender. Ang Diyos po ang nagbibigay kung ano ang pagkatao natin. Mahina. Kaya po, lagi ini-insist ko doon sa nagda-message na yun na ang Diyos ang magbabago sa iyo. Kaya sabi po rito sa ating pag-uusapan, how God will set the physical world free. Ang naging dahilan ng pagkagunaw ng Sodom at Gomorrah ay ganyang spirit. Amen ba? Amen. Kaya po mahalaga yung paglaya. Ito pong tinahak ng Panginoon, sabi ron, umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro. Dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Yung po mga dinaanan niya ay mga lugar na mga tinatawag na mga Gentiles place, mga kapatid. Mga Gentiles. Yung ibig sabihin ng Gentiles, mga unbelievers. Mga di sumasampalataya. At alam mo, madalas sa mga taong di sumasampalataya, bagamat sinasabing sila ay Kristiyano, pero they believe in ano yun?
yung mga espiritista, albularyo, unsoy, human traditions, kasi ang ating inaano sa church natin ay divine traditions. Ang human tradition, yung mga turo ng tao. So, nakita po natin yung tinahak ni Jesus na lugar ay mga lugar ng mga hintil. At doon sa pagtahak niyang yun, ano ang nangyari po? Sabi doon, tinahak niya ang lupain ng Decapolis, lugar ng mga Gentiles. At tinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Ipatong. Pagkatapos doon, ano ang ginawa ng Panginoon? Dumura. Inilagay sa dila yung salaiba ng Panginoon at nakapagsalita. Bakit yun ang ginawa ng Panginoon? Kasi yun ang madalas na pinaniniwalaan ng mga tao doon. At gusto ng Panginoon yung style nila na yun ang kanilang sinusunod ay ma-convert ni Jesus ang mga taong unbelievers para manampalataya kay Jesus. Mahina. Amen. Diba? Diba ganyan din po ang Christianity, yung kasaysayan ng bakit ba tayo may Christmas? Na bakit ba itinapat sa December 25? Kasi yung pong mga pagans noon, sila po'y sumasamba sa tinatawag na sun worship. Sun worship. At sila'y umano doon sa mga kung ano-ano mga paniniwala. To convert, para ma-convert sila, yun po ang ginawa natin sa ating pananampalataya. Itinapat yung Christmas season sa December 25 para yung mga unbelievers na yun, na yung day na yun, yung kanilang paniniwala na sun worship, ay ma-convert sa atin. Kaya nga yung monstrand, di ba, mukhang araw. Tapos nandun naman sa loob yung katawan ni Jesus. So, ang akala nila, araw pa rin yung kanilang sinasamba. Lingid sa kanilang kaalaman, they were converted na dahil ang kanilang sinasamba na ay yung nandun sa loob ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Diba pag mayroon kayong masamang anak o kasambahay o kapamilya, ginagawa po natin yung tinatawag na reverse psychology. Diba? Bakit sumasama ang bata? Bakit hindi nagbabago? Bakit hindi lumalaya? Kasi, lagi mong sinasabi, ang bubo nito, ang tamad-tamad nito, kung ano-anong mga negatibo ang sinasabi mo. Kaya pati mister mo, tamad. Kasi sinasabi mo, iyon. I-reverse mo. Sabihin mo sa anak mong tamad, ang sipag-sipag ng anak ko, ang bait-bait ng anak ko, ha? Ang gwapo-gwapo kahit ano. Always positive. Alam mo, darating ang panahon, lalaya ang iyong mahal sa buhay dahil siya ay tinatouch ng positive word na lumalabas sa iyong mga bibig. Conversion, being free. Yung freedom, paglaya, mga kapatid. Tingnan niyo yung pagkakapossess noong mute. Usually kapag ikaw ay pipi, di ka makakarinig. Pag ikaw ay hindi nakapagsasalita, madalas ikaw ay bingi. Ha? O, tinan mo yung mga pipi. Bingi po yun. At madalas naman, yung mga bingi, ang lakas-lakas magsalita. Ang lakas-lakas. Yung po ang madalas. At yun po nakita doon, di ba? Sabi doon ay,
lalaking bingi at may kapansanan sa pagsalita at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Pinatong ba agad ng Panginoon yung kamay? Hindi po, ano? Hindi po pinatong agad. Ano muna ang ginawa ng Panginoon? Sabi ron, inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki. At isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Buti nagkasya yun. Sa tenga. Isinuot. Pagkatapos ano sabi ron, isinuot ang mga daliri sa mga tenga nito, pagkatapos dumura si Jesus. At ipinahid ito sa dila ng pipi. Sabi ng aking lola noon, para umamo yung inyong alagang aso, lagyan nyo ng dura. Kaya pala yung aking mga misis, umaamo sa akin. Kasi hindi lang dura eh. Nagkikis, lips-to-lips ko. Kaya ang babait. Sumalata mo yung mga misis na hindi mababait sa mister nila. Baka yung nangyayari yun. Ginagawa lang yun para sa mag-asawa. Eh kaso kung may mag-asawa, hindi ginagawa yun. Kaya ang tapang ng asawa niya. It's a part of showing love. Expression. Expression of love. Diba? Sa akin ba yung natulog? Sa akin ang tayo na hindi ko na i-silence. Hindi ko na i-silence yata. Managputok na ako. Silent ko na ako. Ano, kasay. Yung asawa ko, yun sinabi ko yung asawa ko. Kini-check na ako kung nasaan ako. Hallelujah. So yung po mga kapatid, ano, alam mo totoo minsan, yung ano, di ba, yung mga katulong doon sa Hong Kong, di ba senior and servant leader? Parang bumait yung amo nila. Anong ginagawa nila? Kasi ang higpit, tapos ang inaapi yung katulong. Anong ginagawa ng katulong? Yan, narinig natin, no? Hindi lang tuwag, sumakopi. Yung andaw, pinagkanta ko sa nilalagay sa sabaw. Yung daw, ano, okay naman. Sir, yun ang servant dito nung ano, senior nung mga nasa Hong Kong. Bumait niya. Bumait niya yung katulong nila. Di ba? Kaya yun sa laiba ng Panginoon. Pero actually, ang point ng Panginoon dito, yung contact point. Di ba? Bakit mayroong pagpapatong ng kamay? Because yung tinatawag, the healing touch. It's a touch. Touch. Yung contact. Ano mo, kapag ikaw ay nagsasalita sa iyong asawa, sa iyong anak, pag may contact, ang bilis maunawaan, sasabihin mo sa asawa mo, ano, mahal na mahal kita. May contact, tinatapik-tapik ng balikat na gano'n. Totoo yun. Napaka-powerful po yun, mga kapatid. It's so powerful. Pero kung nagsasalita ka lang, naku, walang buhay. At yun po ang ginawa ng Panginoon. The ministry of Christ, not only to heal, but to proclaim the Word of God. And to deliver. Deliverance. Yung tinatawag na, ano ay yung tinatawag na pagpapalayas ng demonyo? Exorcism. Yung exorcism, nag-take ako ng exorcism doon sa Paranaque, yung ano yung college ng ano yung basta yun na. Rogationist, ano yung rogationist school. So yun po yung mga kapatid. Kaya anong ginawa ng Panginoon?
nung matapos na dumula ang Panginoon at ipahid sa dila ng pipi, tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, ipata, at ang ibig sabihin, mabuksan. Kahit po maraming nagpipreach dito ng Word of God, kahit ako'y nagpipreach dito, kahit ang inyong mga priest ay nagpipreach sa inyo, kung sarado naman tayo, hindi po darating yung mabuting balita sa puso natin. Amen. Maraming tao matagal ng Kristiyano pero hindi nagbabago. Sapagkat close. Hindi bukas. Kahit na ang Panginoon katok na ng katok sa Kanya, ayaw niyang pagbuksan. So unless we open our mind, our heart, and our whole being unto God, doon po dadaloy ang himala at kagalingan ng tao. Amen. Kaya nung pagkatapos ng Panginoon, nasabi, ipata! Biglang nakapagsalita. At biglang nakarinig. The secret of healing and deliverance, paglaya, kapag po binuksan natin ang ating isip, puso, kalooban, lalaya ang taong alipin ng anumang evil spirit. Sayang lang si Raymond na dating homosexual, namatay agad. Pero nabuksan ang kanyang isipan, nabago siya. Kanya lang yung effect nung mga medicine na kanyang tinake, yung epekto. Ang tawag doon? Oo. Yung side effect nun, naging sugat-sugat, bukol-bukol yung at hindi na siya makahiga. Ang kanyang, yung mga dahon na lang ng saging, at yun ang kanyang ikinamatay. Pero ang mahalaga doon, lumaya siya, tumanggap sa Panginoon, pinalaya. Yun yung sinasabi natin dito sa ating pag-uusapan, how God will set the physical world free. Paglaya ng tao. Ay bakit alipin ng tao? Because all have sinned and fall short from the glory of God. Wala pong taong hindi nagkasala. Si Jesus lang ang hindi nagkasala at saka si Mama Mary. Kasi si Mama Mary nakatakda yun. Mula doon sa Genesis chapter 3 verse 15, ang tawag doon, the proto-evangelium. Ano yung proto-evangelium? The first gospel. Na doon sinasabi, ang babae, ang binhi ng babae at ang binhi ni Satanas ay laging mag-aaway. Yun ang mabuting balitang unang-una sa Genesis 3 verse 15. Lahat nandun na from the very beginning, si Virgin Mary ay nakatakda na, destined na gagamitin ng Diyos. Mahina. Huh? That's a big part of our salvation history. Ayan lang problema sa ibang sekta dahil ayaw nilang pahalagahan ang kanilang nanay. Hindi ka naman gymnastic hindi ka naman, yung nalalaro ng gymnastic. Wala akong binabag. Sabi ko, ang iba hindi nagpapahalaga sa nanay. Mahalaga sa nanay natin. Si Mama Mary mahalaga. It's a part of our salvation. Kung hindi niya sinang-ayunan, kung hindi na sinabi ni Mama Mary na tatanggapin niya yun, yung alok ng Diyos sa kanya, ay di mananatili tayong alipin. Hindi tayo malaya. Mananatili tayong alipin ng masamang espiritu dahil yun ang sabi ng Bible, Romans 3 verse 23, that all have sinned and fall short from the glory of God. Pero sa biyaya ng Diyos,
na ginamit si Mama Mary ang tagapagligtas ay nagkatawang tao at tayong lahat ay kanyang tinubos sa lahat ng kasalanan. The Redeemer is Jesus. At dahil sa pagtubo sa atin, ang tawag doon at sabi sa salvation history, we are justified. Ang ibig sabihin ng justified, pinawalang sala. Sa dami nating kasalanan, but we were justified through our Lord Jesus Christ. Pinalaya. Binura. Inalis ang lahat ng ating kasalanan. Redeemed, justified, and saved. Iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Iniligtas. Ang sarap, ano? That's why if you want to be free, kung nais mo ikay maging malaya, mahalaga yun. The salvation history. That you have perfect relationship with the Lord. At pag sinabing perfect relationship with the Lord, it is a religare. It is a religion. Religion, it means to connect. That people must need to connect to our Lord Jesus Christ. Yung mga tao na sasabi, hindi na kailangan yung religion, mga ignorant. Walang alam sa root word of relationship. Ano po ba ang root word ng relationship? Religare. Religion. Relationship to our Lord Jesus Christ. Eh maraming mga kabataan natatangay kasi narinig nila, ako lang pala. Kaya ang dami ng mga kabataan, tuwa kasi yung kanilang picture na napapakinggan nila ay parang motivational speakers. Kaya madaling ma-motivate. Pero hindi theological. Ang pinag-uusapan natin dito, di ba ang Diyos? Di dapat theological. Diyos, study of God. Kaya marami natatangay na kabataan sa iba't ibang denomination at nahiwalay na at nagiging alipin na ng ibang espiritu. It's because they don't listen to the teaching of our Lord. Di ba sabi ng John 8:31-32? Ano sabi ng John 8:31-32? Kung patuloy niya kayong susunod sa aking aral, kung patuloy niya kayong susunod sa aking aral, tunay na kayong mga alagad ko. Dapat ang susundin natin aral ng Kristo. Hindi aral na kung sino na nagtatago na sa hindi kayo maliligtas pag kayo dumaan sa akin, ang kaluluwa niyo ay hindi mapupunta ng langit. Hinahanap niyo ako, nasa langit na raw siya. Bakit ganun? Hinahanap nila. At least yung isang nawala, nasukuha na. Nakuha na sa Indonesia, no? Dalawang nag-stow away. Yung isa hindi pa nahuli, hindi pa nakukuha, nasa kaya. Sabi nung isang mataas ang gobyerno, nasa langit na siya. May tungkulin pa naman sa bansa, tapos sabihin nasa langit na. Di nagsisinungaling tayo. Liar, go to hell. Remember that. Sabi na Revelation 21 verse 8. Liar, go to hell. Gusto nyo pupunta sa impyerno? Magsinungaling kayo. At patuloy kayong magsinungaling. At initiate ko sa inyo, diretso tayo sa impyerno at tayo namatay. Eh, naman na ba kayo sa langit at impyerno? Eh, baka naman hindi kayo naniniwala sa langit at impyerno. Oh, di ba? Eh, hindi sasabihin ng Panginoon yun kung wala langit. Kung hindi pinapangako ng Panginoon yun. Diba sabi ng John chapter 14, verse 1 to the following verses. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa.
Nababalisa kayo dahil laging baha at umuulan. Balisang-balisa kayo dahil baka maanod ang bahay. Huwag kayo na mabalisa, manaligan na kayo sa Diyos. At manalig din kayo sa akin. Manalig sa Diyos at manalig kay Jesus. At ang sabi doon, sa bahay ng ating Ama kay El Shaddai ay maraming silid. At kung magkagayon niya, ay paruroon ako. At ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng inyong matitirhan, babalik ako. Kung hindi po tayo magiging malaya at hindi tayo susunod sa araw ng Panginoon, yung babalikan na, yun lamang marunong sumunod. Yun lamang marunong magsabuhay ng salita ng Diyos. Paano babalikan kung tayo sumusuway sa aral ng Diyos? Pagbabalik ni Kristo, ilang kaya ang masusumpungan ni Jesus? Ilang kaya yung madadatnan ng Panginoon? Tanong ko sa inyo, nakakasigurado ba kayo na kayo makakasama sa babalikan ng Panginoon? Nakakasigurado ba kayo? Kung talagang sabi natin, we are redeemed, we are justified, and we are saved, ang sagot mo, yes! I know! I'm very sure na ako'y madadatnan ng Panginoon, naghihintay sa Kanya. Bakit hindi tayo makasagot agad? Kasi ang dami nating extracurricular activities kasi nag-forget natin, nakalimutan natin ang aral ni Kristo. At ang pinahalagahan natin ay, mari-mari, anong tumama? Oy pare, ano ba ang tumama? O diba? Ang dami nating extracurricular activities. Tandaan niyo, sabi ng aklat ni Santiago, ang demonyo ay nananampalataya rin at nangangatal pa. Nangangatal. Gaano katindi ang pananampalataya? Ngayon, anong pagkakaiba ng pananampalataya ni Satanas ng demonyo sa pananampalataya natin? Sabi ng iba, pag manampalataya ka lang, maliligtas ka. Ay, hindi naman ligtas ka. Manampalataya. Sabi ng iba, sumampalataya ka lang kay Hesus Kristo, maliligtas ka. That's wrong. That's false teaching. Paano? Ang pagkakaiba, sabi ni Santiago, faith without action is dead. Ang pagkakaiba ng pananampalataya ng mga Kristiyano at pananampalataya ni Satanas, si Satanas hindi nagsasagawa. Hindi nga siya marunong magmahal. Ang kanyang gawa, pumatay, magnahaw, magwasak. Pero ang pananampalataya ng mga tao isinasagawa dahil ang aral ni Jesus, iniibig ang kanyang kaaway. Maging sino ka man. Diba? Nakakapagtaka. Malapit na kasi ang election, kaya siraan at siraan. Dati magkasama nagsisiraan. Diba? Alam mo, magising na sana tayo. Mga kapaing babawal, kaipokrituhan, kaplastikan. At yan po ang naging problema sa atin. So, sabi ng Panginoon, you shall know the truth, and the truth will set us free. Kung patuloy na kayo susunod sa aking aral, tunay na kayo mga alagad ko, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Wala ng oras. Nung ako tawagin ng Panginoon, pinalaya ako sa napakaraming sakit. Enlargement of the heart, rheumatic heart disease, 4 na ugat may bara, may hepatitis, may ulcer, may spot sa baga.
Pagkakaroon na sana noon, hindi pa uso noong 1986 na ako'y tawagin. So before 1986, mga 1982, 83, 84, 85, may sakit na ako. Hindi pa uso noon ang color TV. Ay malapit na ako noon sa TV. Siyempre, ang gamot, instrumento ng Diyos, uminom ako na mahigit 1 taon para lumaya doon sa ispat sa baga. Kasi payat na ako noon, para na ako sa palito noon. Pero tingnan niyo po the power of the word. Na ako'y umattend ng CLSS sa Amor Solo. Yun yung importance of laying of hands. Yung iba, natatakot magpapatong ng kamay. Kasi ang akala nila sasapawan ang kanilang powers. Kaya yung iba, pag ma-pride, ayaw magpapatong ng kamay. Kasi baka masapawan ka. Pero nakakaunawa may Espiritu ng Diyos. Hinahabol pa ako kapag nagkukulit sa magpapapatong ng kamay. Because we believe it's so important in the life of people, especially those who are possessed by evil spirit. Pag ikay napatungo ng kamay, lalaya ka at dadaloy ang himala ng Diyos. Ang hina. Sabi ko ng Bible, bakit nakiusap silang ipatong ang kamay ni Jesus? Sabi po, bakit? Sapagkat laying of hands communicates God's blessing. Doon sa Mark chapter 10 verse 15 to 16, sabi ng Panginoon doon, maliban na tayo'y tumulad sa mga bata at tinalo ni Jesus ang mga bata, pagkatapos ipinatong niya ang kanyang kamay sa mga batang yun at dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Laying of hands communicates God's blessing. Amen. Ang hina. Amen. Kaya nung patungo ng kamay, doon sa LSS na yun, naramdaman ko yung biyaya ng Diyos. At pagkatapos ng LSS na yun, lahat ng aking sakit at karamdaman, pagkalipas ng ilang mga buwan, pinagaling ako sa lahat ng yun. Because in God namin is still possible. Yung iba o gusto ang kayamanan sa kapapagamot para kang babaeng balo o babaeng dinudugo. Ganoon naman yung mga pera. Pag marami kang pera, una, doktor, yung espesyalista, lahat. Pero pag wala ka ng pera, saan ka pupunta? Kahit sa albularyo pupunta. Kasi mahina pa ng palataya. Pero sabi ng doktor, nung ikay wala na, gusto ang pera mo, hindi mo na kaya. Ano sasabihin? Ipagpa sa Diyos mo na yan. Dahil hindi namin kaya ang iyong karamdaman. Ipagpa sa Diyos mo na lang. Sa huli, yung pala rin ang Diyos ang ihuhuli nila. Sa akin, sabi ng Matthew 6:33, unahin natin ang Diyos at ikay kanya agad pagagalingin lubos. Ang laying of hands convey the gifts of the Holy Spirit. It conveys, dumarating sa atin ang biyaya ng Espiritu Santo. Laying of hands convey the gift of the Holy Spirit according to Acts 8:17 nang ipinatong nila Peter, ni John, ni James ang kanilang mga kamay doon sa mga taong kanilang nakasalubong doon sa Acts 8 verse 17. Ano ang nangyari? Bumaba ang Espiritu Santo sa mga taong kanilang pinatungan ng kamay. At ang panghuli dahil baka tayo saraduhan na. Finally, laying of hands conveys God's healing. Naghahatid ng kagalingan kapag tayo pinapatungan ng kamay. Diba sabi ng Mark chapter 16 from verse 15 to the following verses, sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda, hindi matanda. Tanda, sign. Magkakaroon ng ganitong tanda. Sa pangalan ni Jesus,
Makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Demonyo ang palalayasin, hindi yung asawa mo. Makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika, the language of the Spirit. Kung ang ibang bansa ay may sariling languages, sa langit may isang salita, the language of the Spirit. Kung sa Japan, Congo, Pilipinas, sa Pilipinas, sa China, ay kung ano pang salita nila, kanya-kanyang salita. Pag nasa langit ka, you must be filled with the Holy Spirit so that you can speak in the language of the Spirit. Sabi mo ng Mark chapter 15 verse 16 verse 15 the following. Magsasalita sila ng ibang wika. Lumampot man ang ahas, hindi sila maaari. Umilulasod, hindi sila mamamatay. At ang sino man na niya, ang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang may sakit, ay gagaling! Sa pangalan ni Jesus. Gagaling! Because laying of hands conveys God's healing. Diba? At ang nagpapagaling ay ang Diyos. Sabi ng Exodus 15:26, ang mahalaga bukas ka at buong puso mong naibibigay ang sarili mo sa Diyos. Anong sabi? Ayun na kayo kasi wala nang oras. At ating itaas ang kamay, Panginoon, pagpalain po kami lahat at dumapo Panginoon, dumali ang kapangyarihan sa amin. Panginoon, ipinapatong namin ang aming mga kamay sa aming mga ulo at tinaangkin namin ito yung mga kamay mo, Panginoon. At tinaangkin po namin that you are the God that healeth thee. Awitin natin ay ang the God that healeth thee. Jesus is the God that healeth thee. Nagpapagaling ang Diyos. Siya rabahiyaralahan niya. Yes, O God. Inaangkin namin ang kagalingan mo, Lord. You are the Lord. Yes, O God. You sent your word, Lord. And heal my disease. Yes, yes. You are the Lord, Sabay-sabay tayo. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word. I send my word And heal your disease. and heal my disease. I am the Lord, I am the Lord, your healer. your healer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaangkin namin ang pagdalo ng iyong kapangyarihan ng iyong Espiritong Banal. At inaangkin namin, Panginoon, ang pagdalo mula ulog at talampakan. At inaangkin namin, Panginoon, ang ganap na kagalingan ng bawat isa. Sa makapangyarihang pangalan ni Yesu Cristo ng taga Nazaret, sinasabay ko ang anumang uri ng sakit at karamdaman. I rebuke whatever kind of sickness right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. And we claim, Lord, that to be free, and Lord, ang sila'y lumaya sa pangalan ni Jesus. Declare it. I am the God that healeth thee. I am the Lord, I am the Lord, your healer. your healer. I send my word I send my word and heal your disease. and heal my disease. I am the Lord. I am the Lord, your healer. Panginoon, pagpalain po ang aming buhay, ang aming pamilya, ang mga anak namin, at ang aming mga negosyo. Kasama po, Panginoon, dalangin ko ang lahat ng aming mga prayer requests. Inaangkin namin, Panginoon, ang katuparan na itong lahat ng prayer request ay maging answered prayer. At inaangkin na po namin na kayo pong lahat, ibabalik po ito ng 60 kliklik at umaapaw. Kaya nasbasahan ang aming mga daladalahan at inaangkin po namin na ito yung pagpapalain mo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langit. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Give thanks with a grateful heart.
sing collectors ang inyong prayer request. Let us give thanks. We give thanks, Lord. And we know, Lord God, bless us all now and forever in the name of the Father, Father ka lang, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pala po, Holy Spirit. Amen. Ito ang bonus nyo, tanggapin nyo na, ito na! Pangalawa